Try ko nga mag-open ng cam para baka sakaling mag-iba yung rotation nitong live ko. Kaya mag-close na ako ng camera, guys. Nga pala guys, yung mata ko ano yan napuwing. Hello bro Sian. Kamusta? Then okay na to siguro tong teka, palitan natin. Malinaw ba yung boss ko dyan, guys? Malinaw. Doon tayo. Clear na tayo. Clear na. Okay na yan. Sa YouTube ko, Uncle. Wala. Teka lang. Good evening. Good evening. Good evening, brother. Pakita ko sana yung yung pinakita mong photo kasi ninteresado ako dun. Yung... Sige daw, ano yan, Uncle? Ay, ito, Uncle. Yung dribble to na nakita oo nga. Meron, ayun nga yun, Uncle. Anong title niyan? Babasahin ko sana ngayon eh. Wala kasi napapakita dito sa internet. Okay. Bigay ko sa yung source Punta yan, tatlo yung source niyan. Hinahanap ko sa Google, wala eh. Bakit? Mahirap siya, Uncle. Yung larawan doon. Ganun lang yan. Tinan mo yung sa ibang Catholic platform, hindi pa nila alam, di ba? So, swerte natin na nahanap na natin sa tagal-tagal. So, ito, yung unang source niya ay... Saan na ba yung source ko dito? Una, kay Eusebius, Book 7, Chapter 18. Philippius. Eusebius of, Ecclesiastical History, Book 7, Chapter 18. Isa yan. Then, kung gusto mong malaman kung bakit hindi na siya umiiral ngayon, ba't siya nasira na. So, ito, isa pang source natin dito. Ito. Kasi, pinasira siya. So, ang babasahin mo doon yung kay... asan na yung source ko dito? Teka ha, ayun. Kay Zozomen, Ecclesiastical History 5.21. So, 5.21. Zozomen. Ecclesiastical History. Yan. 5.21. 521. Tapos, yung siyempre, yung magaling sa yung tanyag na pinaka-icon defender sa book ni St. John Damascene. Yan, may yung sulat niya dun. Makikita mo agad dun. St. John Damascene? St. John Damascene. Sikat yan na defender ng icon. Kasi di ba nagkaroon ng iconoclast sa panahon niya. So isa siya sa sa totoo lang argument nga yung ginamit niya. Argument niya yung ginamit ng Nicene
Council of Nicene 2. Oh. Si Simping, oh. Ay, Ah, yes. Mhm. Meron nag-upload ako ng bagong video ha. So, oy. Ayos yan. yun actually sa the first na nag-record ako sa Maribag sa resort ng Blue Water and merong Bible doon. So I just make another file. So the first one is tungkol yun sa SSPX. Oo nga eh. Pinanood ko. Well, hindi naman lahat ng SSPX. Yung mga nag-ordain lang. May mga specific na lumabag which is latay sentensya yon pero in-announce, kinumpirma pa rin. Nung ginawa nila, automatic, then kinumpirma pa rin ng Vatican na excommunicated. Hindi lahat, pero yung mismong lumabag lang. May mga I think parang pinangalan. Try ko pa rin i-check sa Vatican News. Uy, grabe naman. Like, it's kind of considered as the biggest excommunication since the Great Schism daw. Dati naman may excommunicate dyan. Si Pope John Paul. Alam, mga schismatic kasi yan eh. Oh, yeah, totoo naman eh. Kasi alam mo, yung mga traditionalists, like, to the point, naging prideful na sila at grabe ang kanilang hubris. Sa Like, akin, heretic na yan sila. of course. Kasi meron sa ilan na so I was talking sa punto per punto tungkol doon ha. And ang nervous ordo nilang ilang isira ang nervous ordo. Like ano ba, like Latin ba ang only ang language, 'di ba? No. Yes, tama. No, Di it lang can naman be lahat. our language eh. Kasi nervous ordo is helping us to understand the gospel eh. Yes. Tama. Tamaan dyan. Kasi dapat tayo eh. Active, conscious, full active and conscious participation. Paano mo magagawa yun? Kung paano ka maging conscious kung di mo alam yung mga ginagamit na language, especially sa worship, Yung sa Latin, tsaka ang Latin, it's already a dead language eh. Hindi naman siya dead language, pero hindi natin alam yon. Kasi hindi English man yung aral natin, English tsaka Tagalog. O paano pa yung mga iba, like sa Japan? Paano yan? Isipin nga nila sa Japan, paano yon? Hindi nalo naintindihan. Gusto nga ng Vatican to, iangat yung catechism, yung level ng catechism, gusto iangat. Tapos, papahirapan nila. Paano yun, di ba? Yeah, kasi meron gusto ako mag-experience sa traditional Latin Masa. You can preserve tradition without disobeying. Simple na yan. Why is it difficult for you to obey the church eh? Like, who are you? Ba't kasi, ewan ko sa mga yan. Exactly naman eh. Kung may Napaka-schematic market sila. dito, may kalala ka bang mga SSPX supporters? Sige, mag-packet ka. May kalala ka ba? Invite mo dito. Meron akong hindi ko get bakit hindi sabi nila na hindi daw valid ang nervous ordo ha. So doon ako sa punto per punto I ask question about this. Pero I was informed na tatlong nervous ordo na misa na merong miracle na nangyari. Yung tungkol sa hostia naging Yes, tama. Yan isa sa mga argument natin. Kung hindi valid, bakit nagkakaroon ng Eucharistic miracle? Pangalawa, hindi lang dahil sa Eucharistic miracle yan. Valid talaga yan. Kung sa argument, ano ba kasing pinaglalaban nila? Ano ba kasi? Hindi ko nga alam eh. Sige nga, bigyan nga ang argument. Meron tayong tinatawag na na ang susi niyan na yung tinatawag na dito, enculturation. Yung enculturation, nililinis natin yung kultura ng mga tao or yung mismong civilization na ikini-Christianize ng Catholic. Then, yung culture, kasama dun yung language. So, paano natin, hindi mo pwedeng ialis yung language nila kasi hindi naman appropriate.
Hello? Oh, no, no. Sorry, nag-battery low, nag-warning. So, yung enculturation, yung mga kultura ng mga sibilisasyon na ikini-Christianize natin, yung culture nila, nililinis natin yon sa paanong paraan. Ginagamit natin sila for the glory of God. Di ba? Imbis na gamitin nila sa mga maling pananampalataya nila, kailangan yung gamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos. So yung mga language nila na kinagisnan, hindi ba yun masama ba yun? Iniisip ko masama ba yun? Yung language diba? mo masama ba? Hindi naman, di ba? Di ba, hindi, anong akala nila ang Latin is original language? No, Aramaico yung language ni Jesus. Yung Bible is written Yes, Aramaic. in Hebrew and Greek. Ang Yes. Latin is just it's just an average language in ancient times, di ba? No. Yes, average lang. Ano yan eh? Si Jesus Christ marunong magsalita ng Hebrew din, marunong din siya magsalita ng Greek, for sure yan. Pero yung pang-araw-araw niya, yung common language niya, yung Aramaic. Hindi ko talaga siya magets. Hindi ko rin alam. Sabi doon na lang tayo sa paglilinis ng mundo par bagong misyon krusada kontra LGBT. Ayos yun. Ayos yan. Uy, ew. Yan. Hayaan mo na sila. Repost mo naman. Repost yun naman yung Sige. live. I have another question tungkol sa kwan. Repost mo naman yung live, simping. Sige. Na-repost ko thank yan. you. Okay. Meron akong hindi ko gets talaga. Why they are still holding on? They can let go of Vatican I. Wala naman, hindi naman kinontra ng Vatican II, ang Vatican I, ang Council of Trent at kung anong council, hindi nila kinokontra. Ang Council of Trent, ang mga doon, pinag-usapan doon, yung akma sa panahon na yon. Kung ano yung problema sa Council of Trent. Ang problema sa Council of Trent ay nagbabanta yung Protestantism. So, natural, ang uunahing asikasuhin nila, yung schism, like ng pagtibayin yung church, lahat, kailangan pagtibayin, paninindigan, kasi kinokontra nila. Nung Vatican I, na nagkaroon ng problema sa mga more on philosophy na more on papunta na sa pagiging atheist, naman naging problema doon. Kasi nagkaroon ng Protestantism, sumunod na rin sumibol yung mga philosophy na taliwas sa Catholic faith. So, nung Vatican II, ang nakikitang problema din doon, yung lumaganap yung populasyon natin, kailangan yung tao maintindihan yung misa. Kasi yung iba nanonood na lang. Yun yung nakikita ng mga tao. Yes. Kasi bakit nanonood na lang, hindi nga naintindihan yung Latin. Exactly. Oh. Exactly. So, Kasi ang ginawang solusyon, ginamit yung vernacular, yung language na naiintindihan nila. Pati yung mga kanta, which is sinusuri iyan ng madiinang pagsusuri. So, yung Tridentine Mass nanganak ng Novus Ordo. Ganun Oo, lang. kasi ang Nervous Ordo, yung purpose nila is to reach out to the people. Yes. Ganun ba yan? Ano bang nalabag na doktrina? Sige nga. Ano ang nalabag na divine revelation? Ano nalabag? Meron ba? Asan? Kasi yung Asan? Nervous Ordo is universal na yan. Let's remind ourselves that Catholic is universal. Yes, tama. Latagan nila ako ng nalabag na na divine revelation. Hindi ko gets talaga yung mga traditionalists like mas igi sila sa nostalgia at aesthetics, I see. Doon kayo sa panahon ni Rizal. Tanong mo, ano yung divine revelation na nalalabag ng Novus Ordo? Tanong mo sa kanila ganun. Kasi kung tradition na small letter T, hindi ba nila alam na yung traditions na yan, na nare-reforma yan?
nare-reforma yan. Novus, new, order, kaayusan, bagong kaayusan. Ano nalabag na divine revelation? Sila yung may nalalabag na divine revelation. Ano yung nalalabag nila? Nalimutan nila na yung Pope, may authority yan. 'Di ba? Sa Isaiah, sa ginagamit nila yung Isaiah 22, 21 to 22, hindi nila naiintindihan. Meron dun sinabing magkalag. Sinabi dun, walang makakapag tali ng iyong walang makakapagkalag ng iyong tatalian at walang makakapagtali ng iyong kakalagan. So sabi nila, yung yung Novus Ordo tinali doon sa tinali doon sa ganitong council. So sino magkakalag niyan? Kayang kalagan niyan ng magisterium, kasama ng Pope, kasama ng mga cardinals. Kaya din nilang kalagan yan. Hindi yung nasa lower. So nagiging sila, rigorism. Mas tinititigan nila, mas nagpo-focus sila sa small letter T na tradition, natatapakan na nila yung tradition, apostolic tradition. Tinatapakan na nila. Ano yung apostolic tradition? Yun yung successors ni Peter na mayroong authority. Tinatapakan na nila yon. Kaya nga meron ng sede vacantes, yung Pope, Antikristo na yung Pope. Ganyan yan eh. Ganyan yung ginagawa Now, nila. question is, can we consider Sedecavantalis as Catholic or hindi na? Catholic sila na schismatic. Hindi, Mga erehe na heretic. sila yan, 'di ba? Yes, erehe. Kasi if you disobey the Pope, you also disobey with Christ. Ito yung Yes. ito yung Luke saying. 10:16. Kasi Exactly. Vicarius Christi. Kinatawan niya ni Kristo. Nalalabag nila. Mga heretic yung mga Pwede ba nahiyang silang mag-inherit? ma-excommunicated yan or hindi? Pwede silang excommunicate ng magisterium ng tinatawag na tribunal council. Talaga sila diyan. Excommunicate sila pag nakitaan sila ng mali. Kasi yung pag-excommunicate, isang uri yan ng pagdidisiplina. Kung wala tayo niyan, masisira yung church natin. Sisirain kasi hindi pala kayang excommunicate, so pagsasamantalahan yan. Kaya andyan yung excommunication. Para yung authority ng church hindi bastusin, babuyin, ganyan. Yeah. At first naman, yung akala kong excommunication is unchristian. Pero when I realized tungkol sa nagawa sa SSPX, now I understand. Considered pa rin yung term na Christian pero sila separated na. No. I just said na at first hindi ko understand yung excommunicated, like it's just like kicking out or something like that. Yes, akala ko na yung excommunication it's kinda unchristian, pero na-realize kong ginawa sa SSPX yung mga tao na akala nila na mas magaling sila sa simbahan. So that's where I understand na bakit merong excommunication. Yan. Pagdidisiplina. Kasi pag hindi mo excommunicate yan, gasino lang pala sumuway. Diba? Kaya nga sabi dito sa Bible, Matthew 18:18. Parallel yan sa Matthew 16:19-18, no? Basahin natin dito. Ituring na dayuhan, ituring na hintil. Basahin natin dito. Matthew 18:18. Ba? Basahin muna natin to. Sabi dito, okay. Kung magkasala laban sa iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag dalawa lamang, kung pakinggan ka niya na mapanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, sabihin mo sa iglesia. Ayan na, yung iglesia na mangingialam. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia
ay ituring mo siya bilang isang hintil o maniningil ng buwis. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, na anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, anuman ang iyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. So yun yung isa sa authority ng buying and losing. Kasama dun magtiwalag, ituring na dayuhan, hindi ka na bilong sa church pag ganyan ka, pasaway ka, di ba? So isang uri ng pagdisiplina para yung mga miyembro natin hindi maging pasaway. Pasaway. Di ba merong isang ang kay Pope Francis niya na-restrict yung Latin Mass as a form of discipline para sa SSPX, di ba? Kasi Brad Junri informed me about this. Like Pare-post naman guys, pare-post. Hindi nare-repost. Hindi. Repost mo naman simping. Tapos na! Tapos na ba? Tapos na. Boy. Oy, salamat. Oy, o nga. Walang notif siguro. Naglolo ko yung TikTok ko, hindi nagno-notif sa akin kasi may ano yan eh. Sabi ni William Howard Jr. Elianto. Sabi niya, ang Catholic Church talaga ang tunay na iglesia tinatag ni Cristo since 33 AD. Outside the church, there is no salvation. No, tama nga yan, bro. Kami lang talaga yung tunay na iglesia tinatag ni Cristo. Tama nga Pero yan. paano Shoutout yung sa'yo. Orthodox? Paano yung Orthodox? Orthodox, edi nagkaroon ng schism, edi schismatic, heretic din sila. Pero yung pagtawag sa kanilang Christian at yung kanilang sacrament valid dahil sa Trinitarian belief at saka sa apostolic succession. Pero hindi siya maganda. Evil ang paninindigan natin sa schism ay pagsugat sa katawan ni Kristo. 'Di ba si Kristo sinugatan? Yes, ganun true. So, ganun yun yung... ginagawa. Ganun yung nangyari. Nasugatan yung church. No? Ay, magalobad na. Okay. Yeah, totoo naman kasi yung Orthodox ayaw nila paniwala, ayaw sila sa Pope. So, Hindi naman actually sa mga Orthodox, may mga Orthodox na tayo na napapabalik. Ang tawag doon ay Eastern Catholic. Iba yung Eastern Catholic, iba yung Eastern Orthodox, yes. Oh! No Ang- wonder yung Eastern Catholic is they are so Orthodox-like. Pero Katoliko sila, I Yes, think. kasi ang pagiging Catholic ay hindi pagiging Latin. Ang pagiging Catholic ay ang pakikiisa sa Pope, pagtanggap ng doktrina at dogma ng simbahan. Yan ang Catholic. Which is sa history, may mga bumalik na Orthodox sa Catholic. May mga bumalik na Eastern Catholic na na-Latinize. Alam mo anong ginagawa ng church natin? Huwag kayong maging Latin. Bumalik kayo sa reto nyo. Kasi kayamanan natin yan. So hindi nila kailangang maging Latinized. At ayaw ng Latin Rite na maging Latinized sila. Ang gusto ng Latin Rite, kung ano yung tradition nyo, iyan ang kung kayo Greek, kung Arabic, ganyan. Yeah, that's good. That's good naman. Doon nabuo yung salitang sui juris. Yan, pinabuo yan. Yeah, buti pa lang yung simbahan. It's kinda, hindi siya authoritarian na when it comes to this. It's kinda showing na universal siya talaga. Yep. Hindi tayo gaya ng mga ganyan sila. Kasi, okay, meron akong kwan. Kasi, di ba ang Catholic, yung Orthodox, sometimes mas, yung Bible nila is hindi magkaparehos. Ayun nga, kailangan, pagka Catholic na sila, yung yung canon ng Catholic, 73 books. Akala ko kasi I wanted to ask yung school president ko na protestante na I wanna ask him na alam ba yan yung history sa Bible? Baka umamin siya yung mga Katoliko nag-compile kasi yung Bible hindi yan directly given by God. Sinusulat yan from prophets to apostles at na
na dumaan siya sa mga 3 council at least, at si Saint Jerome yung nag-compile and na-translated into Latin. Mm, Kahit si Martin Luther, umamin yan. yes. So, yun sa atin. Yung sui juris, sakop niya yung mga full communion sa Pope. Yan. Yan ang tawag dyan, Eastern Catholic. Pero yung mga nakikita mo dyan na mga Eastern Orthodox, ano na sila? Orthocephalus na. Sabi orthocephalus, may sarili silang ulo. Hindi sila under ng Pope. Patriarchs yan sila, mga archbishop. Hindi sila full communion sa bishop ng Oo, Rome. so talaga divided yung Orthodox. So, Meron pa yung tinatawag na autonomous. Yung mga autonomous. Yung mga autonomous, mhm. meron din silang sariling orthodox sila na may sariling pamamahalaan, pero meron silang mother church. May mother church sila. May I mother see. church sila. Ang tawag doon, autonomous. So, tatlo yan sa atin. Pag bumalik sila sa atin, merong sui juris. Yung sui juris, yung mga full communion with Pope, pero yung pamamalakad nila, like yung pare nila, pwede mag-asawa, batay sa ano nila, sa tradisyon nila. Ganon. That's why. Eastern Catholic tawag doon, Eastern Catholic. Oh, Dati that's why. naman Eastern Catholic sila lahat eh. That's why allow yung mga pare na may asawa. I see. Vow kasi yan, hindi naman siya Yeah. doktrina, vow yan. So yung ibang reto, pwede mag-asawa. Ganon. That's where it comes nilang- from talaga. That Pwede makes nilang sense. pamahalaan yung mga nila, under nila na reto, pero full communion sila sa church. Mga yan, sui juris yan. Ano yan, Eastern. Merong Eastern Catholic akong nakakausap dito. Meron akong Eastern Catholic na ako. Si Ang Byzantine, Byzantine at Coptic, Katoliko rin? Byzantine Depende at kung pag narinig mo yung Catholic sa kanila, Eastern Catholic sila, at sa atin sila. Full communion. Pero pag Orthodox yung narinig mo, mga either orthocephalus or autonomous yan. Hindi sila under ng Pope. Kasi yung Orthodox is sometimes makita ko napaka-divided talaga kasi Divided sila. yeah, kasi Orthocephalus na sila. that makes sense kasi yung sometimes yung mga book nila it's either like mga 70 or like mga mga 70 then at some pa na mapunta sa 80. 81 yung Ethiopian. Ganyan yan sila. So, yun. At nakikita natin to, sumasalamin to sa sugat ni Kristo, guys, no? Kasi tayo yung tinatawag na mystical body of Christ. So, sugatan yung church natin dahil sa pangyayari na yan na exquisem. So, nasusugatan yung katawan ni Kristo. I see. Hindi Meron ka akong question. Bakit hindi canon ang Book of Enoch sa ating Biblia? Bakit Kasi hindi siya canon? Hindi siya inspired by God, by the Holy Spirit. Hindi siya inspired by the Word of God. Una sa lahat, kahit napakaganda ng kahit perfect yung grammar niya, story niya, pero pag hindi siya inspired by the Holy Spirit, hindi siya kakanon. Pag sinabing canon, dinideclare ano yung inspired by God, ano yung inspired by the Word of God. So, hindi siya inspired by the Word of God. Hindi siya batay sa tradition, hindi siya inspired by the Word of God. Una sa lahat, ang daming error niyan. Kung ako, kaya kong hanapan ng error yan, yung tinatawag na textual criticism. Kaya kong bigyan ng textual criticism. Okay. Kunyari, Yung mga angel daw nagsisex daw sa langit. mga ganyang ito, tinan nyo to ha. Una, gray area pa yung mga anak ng tao at anak ng Diyos dun sa Revelation, sa Genesis. So, Nephilim? Pangalawa, Yung Nephilim you mean? yung nanganak ng mga Nephilim. Gray area pa yon, hindi pa natin, wala pang declaration na interpretation. Ito talagang interpretation yan, kumbaga gray area. So yung gray area, wala pang malinaw na accepted interpretation dun sa, I think ano bang verse yun?
Genesis 6 ba yun? Genesis 7. Tapos, kung mapansin mo yung Book of Enoch, napakadetalyado niya. Hindi siya kagaya ng Apocalypse, ng Book of yung Apocalypse ni John na napakahirap i-interpret, okay? Pag binasa mo yung Book of Enoch, ang daling i-interpret kasi parang may nagkwekwento lang. Okay? Parang may nagkikwento lang. Kung meron man mga apocalyptic interpretation dun, slight lang, hindi siya ganun kahirap. Hindi siya kagaya ng Book of Revelation na napakahirap at napakadetalyado ng Book of Enoch. Kung napakadetalyado niya pagdating sa mga angels and demons, bakit nawala sa eksena doon si Lucifer? Nasaan si Lucifer doon sa Book of Enoch? Hindi niyo napansin, walang Lucifer doon? Oh, yeah, yeah. Oh, ang meron doon si Azazel. Si Azazel, hindi siya yung classical Satan. Ang classical Satan, nagrebelde doon sa Revelation 12. Yun yung classical Satan. Nawala si Lucifer dyan sa Book of Enoch. Hanggang natapos na lang yung Book of Enoch, hindi pa rin lumitaw si Lucifer dyan. I see. Pangalawa, ito pa, yung spirits nung flood, di ba nagkandamatay daw lahat, pati yung mga Nephilim. Which is yung mga Nephilim doon, makita mo mga higante talaga yon. As in, higante talaga sila doon sa Book of Enoch na talaga pinagdidigma-digma sila doon eh. Namatay sila, well, yung higante, hindi naman natin dinideny yan. Guys, hindi natin dinideny kung higante ba talaga. Kaya nga sabi ko, gray area pa yon yung Nephilim, kung literal na higante o hindi. Basta gray area yan. Okay? Ang problema lang sa Book of Enoch, yung soul nung Nephilim. Yung soul. Bakit iyon yung nanggugulo sa tao doon sa Book of Enoch? Yung half human and half demon, sila lang yung may kakayahan manggulo o sumanib doon sa tao. Hindi naman ganun ang ang accepted na aral sa atin. Ang accepted na aral sa atin, pure demons yung nanggugulo sa tao. Tapos yung mga demons may kakayahan pa silang manggulo. Doon sa Book of Enoch, ginapos na sila ng tuluyan. Samantalang sa atin, kasi mahirap na paksa na to, yung mga demons, nakakapanggulo pa sila sa tao. Nakakapanggulo pa sila, may kakayahan pa sila manggulo. Kasi limited kasi under pa rin sila ng providensya ng Diyos. Kung ipapahintulot yung gagawin nila o hindi. Una sa lahat, may mga guardian angels tayo. May mga guardian angels tayo. Si Santa Maria nga, ang guardian angels niya, archangel pa. Yeah, okay. Mas mataas ang dignidad ni Santa Maria kahit tao lang siya kumpara sa mga angels. Mas mataas ang nature ng angel sa tao, pero yung dignity ni Santa Maria, mas mataas yung dignity niya kaysa sa mga angels. Diba? Not surprising, Mother of God yan eh. Protektado yan. No? So, bakit sa gospel, mga demons man yung nanggugulo sa tao, may kakayahan silang manggulo sa tao. Yung ahas nga, 'di ba, si Satan 'yun. Tapos sa Book of Revelation, nanggugulo pa talaga si Satan, yung dragon. Sa Book of Enoch, nakagapos na yung mga demonyo doon. Wala nang kakayahan manggulo. Tapos yung nanggugulo doon, yung spirits ng Nephilim. Ano ba 'yun? Tapos nawala si Lucifer, naglaho si Lucifer, yung classical Satan sa Bible wala doon. So, yan. That's a good explanation Criticism talaga. ko yan, sa akin yan. Ako yun, tinidnan ko lang, based yan sa observation ko. Sabi ko, mali. Iyon yung pag-criticize ko sa kanya. Ngayon, if may magsasabi na, wala akong problema kasi opinion ko man yan. Di ba? Kung meron man gusto nila yung Book of Enoch, ang warning ko lang, wag lang kayong kokontra dun sa doktrina natin. So, kung paniwalaan yun, okay lang. Pero hindi siya canonized. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya canon. Okay? Ganun siya. Sige. Meron akong another question. Demonyo ba talaga yung, yun sa Book of Revelation, yung beast from the sea? Ano yun?
Antichrist yun na binigyan ng authority ni Satan or yung kumbaga manifestation ng kagustuhan ni Satan. Yun yung Ano yung beast. ang beast of the earth considered ba yan Antichrist? Yung beast of the earth? Specific. Sige. Yung siya like so yung lamb who breathes like a dragon, yung description niya. Yung dragon, pag may nabasa ang dragon dyan, si Satan. Pero yung leopardo na beast, iyan yung Antichrist na ma-influensyang tao. Like I was talking about yung Diocletian. Sino? Sige. I was talking about yung katatlong beast na who emerged from the earth na na-describe siya. Antichrist to. Yes, Antichrist to. Okay. Sige, try ko i-interpret ha. Sana, kasi minsan wala na akong review. Try natin interpret ito. At nakita ko ang isang halimaw na umahon sa dagat, may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanya, ang mga sungay ay may 10 diadema. Okay? At sa kanya, mga ulo ay may mga pangalan ng kalapastanganan. Okay? At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. So ito yung ang mga partial fulfillment nito. Partial fulfillment like Nero, no? Yung 666. Unang manifestation 666. Si Diocletian, si Herodes na nagpapatay ng mga sanggol, ayan. So basahin natin. At ang halimaw ay na nakita ay katulad ng isang leopardo at sa kanyang mga paa ay may gaya ng oso. At ang kanyang mga bibig, which is napaka-detailed nito sa komentaryo ng Catholic. Ultimo yung mga bibig na yan, mga paa ng oso, mga ganyan. May meaning yan, no? Apocalyptic yan, no? At ibinigay ng dragon, ayun, kakampi niya yung dragon. So napakalinaw dito na meron binigay si Satanas sa kanya, okay? At ibinigay rito ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono, at ang dakilang kapamahalaan. So makikita mo, meron siyang parang ano siya isang tao na political power, okay? May political power siya. Meron siyang paghahari, okay? May trono, okay? Sa verse 4, ang mga tao ay sumasamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba nila ang halimaw. At sinasabi, sino ang katulad ng halimaw? At sino ang mga kalaban dito? So, yung mga sumasamba kay dun sa mga Antichrist like si Nero Caesar, sinasamba pala nila si Satanas. Kasi dun galing yung kapangyarihan niya, galing kay Satanas, okay? Ang halimaw na binigyan ng isang bibig. Kasi yan sila Nero Caesar, nagpapaka-Diyos yan eh. Pag tinignan nyo yung mga coins dati, meron doon na parang Son of God, mga ganun-ganun, or Divine Nero, mga ganyan yan, no? Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig ng nagsasalita ng palalong bagay at ng mga kalapastanganan. Ayun yung mga heresy, yung mga nagpapaka-Diyos, okay, no? At pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. So, meron limit lang, no? Which is yung pinahintulot, no? Ayan, no? Sa verse 6, no? Mahirap i-interpret to, ikaw talaga. Ibinigay niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan, okay? Nilapastangan niya ang Diyos, okay? Ang kanyang pangalan, no? Kanyang tahanan, gayon din ang naninirahan sa langit. So nilalapastangan niya yung Diyos, pati yung mga santo, no? Sa verse 7, ipinahintulot din sa kanya na makidigma sa mga banal. So kalaban niya yung mga santo. Pinipersecute niya yung mga santo. Yung mga tao sa lupa. Binigay siyang kapangyarihan sa bawat bansa, angkan, wika, bansa. So meron siyang political power. So tao to na shortcut. Tao to na political na makapangyarihan na tao na nagpapaka-Diyos na pinipersecute yung mga Kristiyano. Meron akong another question. Ano yung role ni sa Whore of Babylon? Ano yun? Yung Whore of Babylon ba? Ano ba yung representation niya? Ang Whore of Babylon ay isang, same din siya ng ganyan din. Pero ano to? Babylon, no? Bansa na kalaban ng Diyos. Kunyari, dati yung Roma. Dati siyang bansa na kalaban ng Diyos, no? Diyan sinisilaban yung mga tao. Yung pagan pa siya, pagan empire.
Mhm. Kunyari, yan, yung mga masasamang emperador, basta, at sila yung source ng pagtalikod. Bakit? Persahan nilang pinapatalikod yung tao. Papatayin ka pag hindi mo tinalikuran yung si Kristo. Kaya nga, whore. O, 'di ba? Sabihin, patotot, reyna ng mga patotot. Ibig sabihin, sanhi ng pagtalikod. Mhm. So, ganun. Kasi 'di ba, ano ba kasi she was also been killed by the beast. Have you like yung merong kasi she was been killed by the beast at Yes, like yes. Oh. Ba't nakasakay siya sa beast, di ba? mhm. Yung beast na sinasakyan niya mga bansa yun eh. Yung Whore of Babylon, mga bansa yun. Okay, Yeah. so basta kalaban, no? Yeah, it's really good. Kasi Matagal na wala interesting. review dito, mahirap to, apocalyptic. Kasi ang gagamitin mong interpretation dito, apocalyptic interpretation, symbolism, mahirap niyan, lalo systematic tayo, magkamali. Mahirap na interpretation niyan. Diyan ako nahirapan nung baguhan ako. Grabe. Dati nilalayuan ko yung Book of Revelation. Sabi ko Yeah. sa inyo nga, dati iniiwasan ko yan. Nung baguhan ako kasi ayoko magkamali. Nakakahiya magkamali, 'di ba? Mayroon ngayon, natapos ko naman na siyang atignan yung tinatawag na ecclesiastical interpretation. Ibig sabihin, kung paano siya i-interpret ng church or patristic interpretation, yung method, like ng partial preterist, partial futurist, may partial fulfillment, ang buong katuparan sa future. So, naano ko naman siya, na-decode ko naman na to halos. May makikita pa nga tayong futuristic, parang dito, modern, ganyan. Yung Book of Revelation talaga napaka-paborito ng mga protestante eh. Not gonna like Malalim it. kasi, malalim siya. So, malaya silang i-interpret ng kalokohan na hindi halatado kasi nga mahirap nga. Ang hirap niyan, apocalyptic yan. Pero, yun, syempre, swerte tayo at meron tayong church na nagagabay sa atin. Sila freestyle eh. Sa sarili silang interpret. Kasi akala nila na end of the world, pero ang yung source nila Book of Revelation daw. Yun na yung ginamit nila pang patakot. Well, kung titignan kasi may problema kasi sila. Ang problema kasi sa kanila, yung futuristic interpretation, lahat nilagay sa future. Parang nawalan na ng saysay, hindi na nila pinahalagahan yung paghihirap ng mga sinaunang taong naranasan to. Kasi meron naman tayong tinatawag na final persecution. Meron tayong ganyan na si CCC. Pero yung konting disaster lang. Alam niyo yun, nakikita mo sila. Nag-hallucinate na sila. May digmaan lang konti. Dadating na si Kristo. Meron lang. Lindol. Pumutok lang yung bulkan. Bulkan Taal ba yun? Oo, Pumutok lang yung nagpuputok Bulkan lang. Taal. Dadating si Kristo. Natural, bulkan puputok yan. Bulkan yan. Natural Alam, na. pumutok yung bundok. Diba? Sa Pacific Ring of Fire tayo eh. So, Obvious naman. ang sinasabi natin dito, hindi porket may ganyang mga disaster, dadating na kagad si Kristo. Kasi nga, dati pa, yung tinatawag na partial preterist. Yung partial preterist, ibig sabihin, yung mga bagay na yan nangyayari na kaya nga sabi ni Kristo, hindi pa ito ang wakas. Pasimula pa lang ito. Kailangan lumaganap ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Doon na, pag lumaganap ng ebanghelyo sa lahat ng mga tao, yun yung chance, doon malaki yung chance na maaari nang bumalik si Kristo at magkaroon na ng final battle. Yung final battle, yung huling alas ni Satanas, ilalabas na niya para ligligin ng todo ang simbahan. Papahintulutan ng Diyos yun kasi pinapahintulot niya pag alam niyang kayang bitbitin or kayang salagin ng church. Diba? Yung dadanasing persecution. Kagaya nung first century, pinahintulot ng Diyos na silaban sila ng buhay, pakain sila sa leon. Pinapahintulot ng Diyos yun kasi kaya nila. Diba? Kahit pakain sila sa leon, hindi sila tumatalikod, kaya nila. So, naging seeds of the martyrs yun. O naging kabahagi sila sa paghihirap ni Kristo, yung dugo nila ay nagmistulang mga binhi para mas lalong lumaganap yung church. Diba? Ito, may kasi Sister Eliana,
Tulog na yata si Uncle Nash eh. Mhm. So, Hi! ganun guys, no? Good evening po. Ay, good evening. Hi. Sis, Nana, kamusta? Okay Question lang. and answer lang tayo. Mag-create kayo ng mga question, then try ko sagutin. But, Yeah, sure, meron sure. tayong ma-share. Sige. Game. Itlog o manok? Ay, ang Diyos ang alam yan. Nagdugo manok. I think ano yan? Manok. Kasi pag itlog, sino maglilimlim dun sa manok? Ay, sa itlog, kung wala manok, di ba? Manok mo, nakagaya nila Adan at Eva. Nilikha sila, matanda, hindi na sila baby nilikha. No? Yun lang naman no, sa akin. No? Doon ako sa manok. Sa akin naman, Uncle, depende sa question kung sa science ba or sa biblical. Diba? Magkaibang sagot dyan. Science Bagay, naman, ate. Hindi Yung naman ako science naman, ate. scientist. No. Yan. The science itself, napaka-complicated yan. Kasi dumadaan ka sa evolution. Meron actually pwede naman din paniwalaan yung mga microevolution, yung maliit na pagbabago. Kunyari, Yeah, totoo naman eh. makikita, 'di ba, ang pinapaniwalaan natin galing tayo kay Adan at Eva. Pero ba't hindi tayo magkakamukha na? Tapos may ibang lahi, may negro, may malalaki. So ano yung microevolution yun? Hindi macro. Yung macro, hindi tayo naniniwala doon na nagbabago ng species halos. Unggoy into tao. Unggoy into tao. You So, mean meron- ape-like? Malalabag niya kasi yung yung dignidad ng tao na we are created based dun sa God's image. yes, sa image of God, no? So, dignidad kasi natin yon guys. Ang dignidad ng tao, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Diyan natin hinuhugod yung ating dignity. No? Kahit patayin na nga tayo, kahit yung bangkay nga niyan, hindi mo yan pwedeng lapastangan kasi wangis ng Diyos yan. Once na yung kapwa mo tao, nilalapastangan mo yung kanyang dignidad, ayun ay blasphemy against God. Guys, which is ganun yung ginagawang kalapastanganan ng mga demons. Si Satan, hindi niya kayang labanan ang Diyos. Ang ginagawa niyang pagrebelyon, yung imahe ng Diyos, yun yung kanyang binabanatan. Diba? Kasi, ganito yan guys, no? Pag mayroon kang taong galit, mayroon kang galit ka sa isang tao, so, paano mo express yung galit mo sa kanya? Lalo kung nasa malayo siya. Minsan, ang gagawin mo, either sirain mo yung kanyang kagamitan, or yung mga picture niya, sunugin mo, sirain mo yung picture niya. So, ganun yung ginagawa ng Diyos. Kaya si Satan galit na galit sa atin. Di ba kayo nag-isip? Ba't galit sa si Satan? Bakit galit siya sa atin? Di naman natin siya inaano Inaano ka na ba namin, we're Satanas? his image. We're his Kasi image. nga, once na binabanatan tayo ni Satan, yun ay parang sinusuntok niya yung Diyos, ganun. 'Di ba? Tayo yung binabalasubas niya dito kasi ganun yung dignidad natin, no? Tayo yung imahe ng Diyos. So kaya kayo din guys, no? Pag meron tao na hindi nyo pinapahalagahan yung kanyang dignidad at parang mas mahalaga pa yung hayop kaysa sa tao, nalalapastangan nyo ang Diyos kasi imahe siya ng Diyos. So, ganito sa mga senaryo. May senaryo guys, no? May senaryo. Merong nasusunog na bahay. Okay? Susunog na bahay. So, meron dun dalawang nandun. Either yung paborito mong aso o yung isang tao na bata na hindi mo kakilala or kagalit mo pa yung nanay nun. Pag inuna mong sinagip yung hayop, pinabayaan mo yung tao, evil yun. No? Kalapastanganan yun. Dapat ang uunahin na yes, yung hayop pwede natin silang mahalin as a pet, no, bilang regalo ng Diyos sa atin. Pero hindi dapat magiging level yung pagmamahal sa hayop sa kapwa mo tao. Okay? May limit yun. Hindi mo pwedeng ibuwis yung buhay mo, buhay ng tao, nang dahil lang sa buhay ng hayop. Okay? So, ganun guys. Kasi yung tao, imahe siya ng Diyos.
kung tayo pinagtatanggol natin yung mga imahe, yung mga rebulto. Kasi nasasaktan tayo pag sinisira nila yan. 'Di ba? Yung Nagets nyo? rebulto ng sa yung mga santos. 'Di ba? 'Di ba? Yes. 'Di ba yung mga kasi okay, meron akong story kasi merong dating Katoliko daw na na-converted. Sinisira nila yung mga rebulto. It's really napakasakit talaga sa akin. O, 'di ba? Isipin niyo 'yun. Nasasaktan kayo pag sinisira nila yung imahe ni Santa Maria, imahe ni Cristo. Nasaktan kayo. Pag sinisira nyo or inaagrabyado nyo yung kapwa nyo tao, walang pinag-iba yun. Nilalapastangan mo rin ang Diyos kasi siya ang imahe ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, doon sa mga kambing, di ba, doon sa Matthew 25, hindi ko kayo kilala, mga masasamang manggagawa. Bakit? Yung hindi niyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi niyo ako pinainom. Hindi niyo ako dinalaw nung ako may sakit. Hindi niyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Di ba? Kasi yung tao, siya yung imahe ng Diyos. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun yung ginagawa mo sa Diyos. Kung like sa atin sa image, kung ano yung ginagawa mo dun sa image, pag pinaparangalan mo yung imahe ni Santa Maria ng Bulaklak, ang pinaparangalan mo hindi yung bato na substance ng image. Si Santa Maria, yung nilalarawan ng imahe, yung pinaparangalan mo. Nakikita ka ni Santa Maria, di ba? Ganon din sa tao. Pag nilalapastangan mo yung tao, nilalapastangan mo yung Diyos. Kaya nga sabi, hindi nyo ginawa yan sa akin nung ako'y nagugutom. Hindi naman direkta siya yun. Yung palang tinutukoy niya, yung tao na nangangailangan ng tulong, na meron kang chance na tulungan siya or sagipin siya, hindi mo tulungan. No? Which is, yun yung problema sa ibang tao, guys. No? Pagiging makasarili. Yeah. Sasabihin nila, mabait silang tao, pero ito yung, lalo yung iba. No? Basta, Yeah. no? That's good talaga kasi Christianity calls us to be compassionate talaga. That makes sense. Yes po, no. At yun yung mga ganyang guys, yung mga ganyang doktrina guys, lalo yung sinabi ko, yung yung tinatawag na imago basta yung image of God, yung doktrinang image of God, yung likeness of God, yung tao. Hindi mo yan matututunan sa Protestantism kasi mahina sila pagdating sa image. Kasi part ng theology yan sa image. Yung image of God. Pag binasa nyo yung kay St. John Damascene, siya yung pinakamagaling na defender ng image doon sa panahon niya. Okay? So, isasay na natin yun. Yung explanation is really a nightmare sa mga tao na akala nila na yung rebulto daw masama. Yes, pag ako talaga nakarap ng mga yan, hindi, no chance guys. Wala na akong kinakato kahit sino. Kung paksa, rebulto, no chance kahit sino para sa akin. Kahit sino, kahit yung pinakapuno nyo, founder nyo, wala na akong kinakatakutan. Okay, sa argument na nakuha ko sa simbahan. Hindi na kayang gibain. No? Ganyan siya. Meron akong question. Okay, meron akong question kasi 'di ba si Mama Mary at si Jesus ay like poor. Pero sa imahe they look like royals, like Yes. meron sa jewelries and stuff like that. Paano bakit na-depicted sila ganito? Yes, kasi sila yung pinakamayaman. At ang kanilang kayamanan ay ang kabanalan. Actually, sa theology, sa Christology, si Kristo ay mayaman, okay? Pero niyakap niya ang kahirapan, yung pagiging mahirap. Kasi tinan mo yung alak, yung tubig, okay? Kaya niyang gawing alak na masarap. Kaya niyang magpakain ng maraming tao sa pamamagitan ng konting tinapay na pinagpapasalamat sa kanyang ama. Gaano siya kayaman? Parang walang katapusan ang kaya niyang ibigay sa tao. Kung material na bagay lang. Okay? Kung material na bagay lang. Pero
yung Emmanuel, yung theology niya sa Emmanuel. Pag sinabing Emmanuel, the Lord is with us. Niyakap niya yung pagiging mahirap. Kaya nga yung mga mahihirap na tao, no? Iyan ang niyakap niya yung kahirapan kaysa naging katulad siya ng mahirap kaysa mayaman. Kaya yung mga ito guys, no, yung mga naghihirap sa panahon natin ngayon. Huwag kayong malungkot. Okay? Isipin nyo, kayo ang kaimahe ni Kristo. Mas pinili ni Kristo na maging mahirap kagaya nyo kaysa maging mayaman. 'Di ba? Mas pinili ni Kristo yakapin ang kahirapan. Maging katulad nyo. Kalpintero lang si Kristo. Kalpintero. 'Di ba? Nakatira sa Nazaret. Sa Nazaret, guys, pag sinabing Nazaret sa panahon na yan, iyan yung mga tao na payak ang pamumuhay. Simple, napakasimpleng pamumuhay sa Nazaret, guys, no? No. So, wag kayong masiraan ng loob, okay? Ay guys, na-resume pa. Hoy, buti na-resume pa. Talaga, na-resume ko. Okay, na-resume pa natin guys. So, break time. Nabutan ako ng data guys, nabusan ako ng data, nag-load pa ako ulit. So, naglaglagan yung mga bisita natin. And then, mag-ano ulit tayo ng display. Sensya na talaga guys, no? Na ano tayo. Naputol. Okay. Kamusta guys? Nga pala yung tanong mo siya yung ostya. Ang meaning kasi ng ostya, ano? Sacrifice. Yan yung meaning ng ostya. So, si Kristo yun. So, yung tinapay, yung mismong tinapay, ordinary yung tinapay yon na binili ng church or ginawa ng church o kung ano pa man. Pero once na kinonsecrate na yon or consecrated na yon ng priest, nagiging literal presence na ni Jesus Christ yun. Literal. Hindi symbolical lang, hindi ano lang, kundi by nature talaga. Anong nature? Body, blood, soul, and divinity. Second divine person with dual nature. Si Jesus Christ talaga yun at sinasamba natin yun. Ito, Rango. Yan. Pag nakapiring ka, itim puti. Anong kaldero? Yung kaldero ni ni Mario? Nagdebate kayo ni Mario, nakapiring ka. Akala mo talata, yung pala ang kaldero. Kaya nga yung kaldero ni Mario, bro. Bro, ang tanong ko sa'yo, bro, bakit ganun yung kaldero ni Mario? Ganun yung kaldero niya na pinangsasaing, pinangpapakain niya sa mga anak niya, bro. Yung mga Tanong ko sa'yo, bro, yung kaldero ginagamit ni Mario, yun yung ginagamit niya para pakainin yung anak at asawa niya, bro. bata, kaldero pa. Yun. Hindi ba dugyot yun, bro? Kaya nga, bro, hindi ba dugyot yun, bro? Yung kaldero, no, hindi nyo nililinis. Pinapakain mo sa pamilya mo. Doon yun niluluto. Oh bro, Doon yun niluluto, bro. Hindi kayo nadiri, bro. Kadiri yun, bro. Dugot kayo. Kadiri grabe. Hindi, itanong nyo pa sa akin yan. Ako kaya magtanong, personaling ko kayo. Bakit ganun yung kaldero, bro? Ginagamit mo yun, pinapakain mo dun yung anak mo. Pinapakain mo sa asawa mo. Bakit din nyo man laninisin? Ang dumi. Di ba? Ako, bro, kahit lalaki akong tao, bro, iniis-is ko yung kaldero pag maitim na. Kasi kahit sa kalan yan, bro, iitim at iitim yan. Kasi inaapoyan yan eh.
iniisis ko bro, namimili ako liha. Diba? Pag kayo personalin ko, masaktan talaga kayo. Mantakin mo kayo bro. Ganun, meron ba ganun dito? Yung ginagamit nyo pangkain sa anak nyo, madumi. Diba? Kaya nagiging sakitin yung mga anak nyo. Tapos isisisi nyo sa gobyerno. Dugyot-dugyot nga, ang itim nga eh. Tapos kung saan lang nakalapag, di man lang maglinis muna ng kaldero bago makipagdebate, kahit iutos mo man lang sa bata. Di ba? Kung ikaw marunong ka, matino kang tao, may trabaho naman siya kahit papano, gamitin niya yung pagkalalaki niya. Either iutos mo yan sa anak mo, nalinisin yung kaldero, or ikaw maglinis. Kung hindi mo kayang utusan yung bata. Di ba? Ang itim eh. Na siguro ilang mga bakterya na yung nandun. Pipista na yung mga bakterya dun. Tsaka yung pagba-blindfold ko, hindi nyo yan kaya. Yun yung isang bagay na hindi nyo kayang gawin. Ako lang ang nakakagawa niyan. No? Kaya nga hindi na sa akin lumaban ulit ng debate yan eh. Si Mario. Sa akin lumaban ulit ng debate yan. Kasi ang plano ko nun, lagi ako magba-blindfold. As in, lahat ng paksa, blindfold yan. Hindi man nandiri yan. Takot sa MCGI? Ako? Takot? Ang bihira yan. Kailan pa ako natakot sa MCGI? MCGI nga target ko. Ba kayo? Kaya gigil sa akin MCGI. Face to face, gusto mo? Gusto mo face to face ako? Kapag nakaharap nyo ako, lalo kayong di makapagsalita sa akin. Yung alam nyo lang, no? Isasabit ko kayo sa puno, sa totoo lang. Hanggang TikTok lang daw ako. Personal. Nasa province ako. Kaya hindi ako hindi ako mahilig makipagdebate ng personal. Ngayon, kung makakadebate ko personal, kayo lang, wag na lang. Gusto ko makipagdebate ako personal si Kat. Kagaya ni Tetelestay. Yan. Pero, pambira MCG ay nadugyot. Maglalabas lang kayo ng kaldero, gusto nyo sa personal pa. Hindi nyo man lang mahugasan yung kaldero nyo. Bago nyo iharap sa camera. Di ba kayo nandidiri niyan? Nagkakabukingan dito, lumalabas sa video yung ano nyo, kadugyutan nyo, literal. Hindi nyo man lang inisis yung kaldero. Hindi mo ba alam, no? Yan ang sumisimbolo sa isang pamumuhay ng isang tao kung sino siya. Yung mga ganyang klaseng gamit. Personal na gamit yan eh. Ginagamit sa pagkain yan. Hindi nyo man lang nilinis yan. Kadiri kayo. Ba't magagalit kayo kung sabihin ko kayong kadiri? Ha? Eh anong gagawin ko? Oo, hindi, ang linis nyo, ganon? Kadiri talaga kayo MCGI. Sukat yung ano nyo, kaldero nyo, hindi nyo man lang isisin man lang yun. O kaya kung hindi nyo isisin, huwag nyo ipakita sa camera. Titignan mo itsura nung di man lang inisis man lang. Bira yan o. Hindi ko masinasabi na kailangan nyo lagi bumili ng bago. At least kahit alam ko si Mario taga-bukid. Alam ko yan. Wala naman may mga taga-bukid niya, malilinis man sa bahay, masisipag. Pero bumbira si Mario. Panay ang lakad sa bukid. Manong lakad ng lakad. Yung ilalakad mo sa bukid, iikot mo sa bukid, ipang-isis mo ng ano yan, kaldero. Di ba? Kahit buhangin lang, tsaka kabareta, isisin mo man yan. O ngayon, nagkukumahog, naghahanap, nagpipilit ng hingi ng mga aklat. Bakit na insecure sa akin? Pinakitaan ko ng mga magagandang aklat. Na-insecure. Ngayon, binigyan akong ganito. Hingi ka, huhula mo sa lang.
Ang bira kaldero, hindi kayo nandiri niyan. Kadiri kayo, literal. Di ba literal na kadiri yun, guys, no? Di ba? Sa kasaysayan ng pakikipagdebate sa bansang Pilipinas, sa MCGI lang tayo nakakita. Dati ako naka-blindfold. Kita nyo naman yung style nung guys. Lahat na yan, kaldero. Kaldero. Bira talaga. Ang weird eh. Pinagmamalaki nyo, pag grabe ako nandidiri nga ako. Di ba? Pero pag TikTok warrior lang, ano ka ba? Yung TikTok, hindi ito yung ano ko, primary platform ko. YouTube yung platform ko. Ikaw nga lang TikToker ka lang eh. Pambira. Kayo TikToker. Kasi tinan nyo, magbablog. TikTok lang alam nyo. YouTuber ako. Ay bro, alam ko na yan bro. Naging Ito si fan mo ko bro. Bro. Fan mo ko bro. Ito bro. Boy Litra. May nangahamon Bro, dito, chill lang bro, chill lang. Bro, chill, meet mo na bro. Chill lang bro, chill. Kalma lang bro. Sige, pakilala ka muna bro. Chill lang bro. Relax lang bro, relax lang. Minute lang kita bro. Nagugulat ako sa'yo kasi kalmado nga. Sige bro, open ka ng camera bro. Ako ng mic ulit. Sige, ako nga pala si Adrian bro. At ito bro, may nangahamon salamat. sa'yo bro. May nangahamon na doon sa ano, sa Asan? isang live. Sa mga ano bro, sa mga ayun ano ba yun, mga Roman at Catholic yata yun. Itis. Hindi, atheist. Catholic bro. Ah, Inahamon. Catholic ako bro eh. Mga Ay. Catholic din. Ah, wala pa lang nangahamon sa'yo bro. Baka iba yun. Oh, Catholic ka rin. Bro. Catholic ka rin? Oo. Oh, okay. Well, nice to meet you bro, no? Ipapalo kita para matandaan na kita ha. Sige bro, sige. Chill lang, chill. Kasi nag-chill lang ako dito ngayon. Magayang isang mata ko, no? Napuwing. Kanina meron. Sino naghahamon sa akin kanina bro? Ay, ano bro, sabi na, Boy Litra daw. Oh. Willing naman kahit sino. Basta pumunta lang dito, akyat lang. Mukhang ano bro, Alam niyo murang naman ako. TR Midan yata ang ano yun bro. TR Midan. Si Medan ba? Oo. Lagi naman kami nagdidebate ni Medan. Kilala naman ako nun. Wala ba iba? Ay wala na. Pati si Richard din eh, nandun din eh. Sige Ay, tol, opo. sige lang. Buhay po si Midan noon at nakipagdebate po siya kay Nomina Sacra nung nakarang araw. Marami kaming debate sa YouTube bro, bago gusto mong panoorin. Sige bro, papanoorin ko. Oh, sige. Gulat ako sa'yo. Kalma lang kasi. Uncle Boy, magandang hapon. Nagugulat Ay, din ako kumusta, kapapasok ko lang eh. Parang biglang may ano eh. Hindi, tropa natin to. Eh, Hmm. kalma lang, Ano ko, kalma lang. Uncle? Pwede ka pre, baka mag-a-up ang mga INC mamaya pre. Sige, tol. Chill ka lang, akong bahala sa mga yan. Naano lang ako sa mga MCGI, guys, no? Hanggang ngayon pala, proud sila sa guys, sa kaldero. Sa akin kasi, dapat man lang sana, nilinis nyo yung kaldero. Sasabihin, yung kaldero mo, hindi nyo man lang nilinis, ginagamit mo yan para magsayang, ipakain sa pamilya mo, tapos di mo man lang linisin, pakalat-kalat lang. Kasi pakalat-kalat lang yung kaldero niya, Tignan mo na, sa tabi niya. Nakipagdebate siya, may kaldero siya sa tabi niya. Eh di pakalat-kalat nga lang yung kaldero niya. Ginagamit mo para pakainin yung anak mo, pakainin yung asawa mo. Andiyan, nasa paanan mo. Kaya ba yun? Meron bang ganun? Siguro meron mang ganun yung mga hudlom, mga barumbado na walang takot sa walang takot na magkasakit kayo, walang diri ba, no? Pinagmalaki nyo pa, grabe kayo. Grabe kayo. Tingnan nyo guys ako.
Sipin nyo ako kaya ko maipagdebate naka-blindfold, guys. Ang topic nun, guys, true church. Tandaan nyo yung true church, pwedeng ipasok yan lahat ng paksa. Kasi true church yan. Pwedeng pumasok yan lahat ng doktrina. Pero ready ako, naka-blindfold ako nun. Kaya kong gawin yun, kaya kong panindigan yun. Mapahiya na ako, basta mag-blindfold ako. Diba? At ako lang tingin ko, pag ni-research yan sa Google, baka ako pa lang yun na ikipagdebate, religious debate, habang naka-blindfold. Samantalang ang record nyo, MCGI, meron kayong record sa kasaysayan ng religious debate, kayo lang ang naglabas ng kaldero. Nakakalat-kalat. Doon pa lang makikita na yung estado ng pamumuhay nyo. Diba? Hindi porket mahirap lang tayo, ganun na tayo. Hindi nyo maiayos yan. Diba kayo nahiya? Pinagmalaki nyo pa. Bihira kayo. Weird nun. Diba? Pinagmalaki pa eh. Akit dito pinagmalaki pa eh. Sabi ko, bihira talaga. Hindi ko na saan ako lulugar sa inyo. Wala ba kayong mga utak? Gara nyo. Sa totoo lang. Ba't kasi gano'n yung kaldero kakalat-kalat sa sahig? Kasi tingin ko kakalat-kalat talaga yung kaldero na yun eh. Bakit nasa tabi niya? Ang kaldero niya. Di ba? Weird talaga, grabe. So yun guys, no? Open kayo ng guest topic. Kaya mo pala sa mga to. Sa totoo lang. Ay, gagawin natin sa mga tao dito, no? Uncle Boy, dito mo makikita, no, sa mga nakikinig dyan sa mga MCGI, no, lalo na dyan kay Mario, no, mag-isip-isip na kayo. Nakita nyo kung gaano kababaw yung kanilang pag-aaral pagdating sa Biblia. No? Walang kalaman-laman kundi kaldero. So gusto nyo bang iasa yung kaluluwa nyo sa ganyan? Di ba? Proud Walang eh. kalaman-laman, walang sustansya. Okay, wala nga natutunan dun, Angel eh. Watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3. Please watch and subscribe to Boyleta and Nash. Ito si Lucky, Uncle. Si Lucky. Ito sila. Lucky, anong religion natin, Lucky? Parang familiar sa ito. Catholic ata to. Catholic ka bro o hindi? Hindi bro. Ano yung church mo nga ulit? Nalimutan ko na, sorry. Anong church mo, bro? Pero familiar to eh. Nakausap ko na to dati. Anong church mo, Lucky? Paul, last question. MCJ bro. Yun. O yun, MCGI. Yan mo pala ganyan yung pangalan mo eh. Palitan mo ha. Oo nga. Bakit ganyan yung pangalan nyo, bro? Paano? Siyempre, si Eliseo Soriano, alam mo naman, mahilig sa Lucky Tea. Ayan o. Oo. Lalaki ka, bro? Ano ka? Or na-attract ka sa kapwa mo lalaki? Na-attract ka sa kapwa mo lalaki, bro? Ha, bro? Hindi bro, hindi. Eh, ba't kasi ganyan yung pangalan mo? Tapos may kasama pa lalaki sa picture. Ba't kasi ganyan yung pangalan mo, bro? Masisi mo ba ako, bro? Pag ganyan yung tanong ko sa'yo, bro, ma-judge mo ba ako? Magagalit ka ba sa akin? Uncle, huwag magagalit ha. Tignan mo yung Hindi, pangalan niya. matagal na yan, matagal na yan. Pero Kaya bakit nga, ganun pero yung pangalan mo? hindi ka naman nagagalit sa akin, Doctrinal no? na lang. Tignan mo yung pangalan mo, Lucky Titi mo. Pero hindi ka naman nagagalit sa akin pag tinanong ko yan na tatanungin kita, bro, na-attract ka ba sa kapwa mo lalaki na romance pa, gano'n? Hindi ka naman magagalit sa akin, no? Kasi yung pangalan mo. Okay. Pero yun eh, yun nga. MCGI yan. Tanong ka lang sa patungkol sa doktrina, ano? May tanong ka ba sa doktrina, Lucky? Yeah. Sige. Sige, Kasi anong tanong mo sa birit kapatid na. mo, bro? Sige, Birit. Tanong lang kayo. Kami tanong magtatanong ka. sa'yo. Oo. Ano ba? Gusto mo magtanong o kami magtatanong sa'yo? Yung fair question, Uncle, ako magtatanong sa Hindi, kanya. magtatanong lang ako. Ano yung RCC?
RCC, Letters. Roman Catholic Church. Letters yun. Roman Catholic ba yun? Ano yan bro, Roman militant church Catholic yan. Church. Militant church yan. Ang reto ano namin sa Roma. Nung Ay, ano tinatag- tong, ano, Teka kala ko muna bro, Iglesia ni Cristo. Kala ko Iglesia ni Cristo kayo. patapusin mo lang ako bro. So yung RCC bro, yan yung militant church na itatag doon sa Roma. Pero marami pang iba pang mga natatagan ng mga apostol or na ipalaganap sa Egypt, sa kung saan-saan. No, pero ito kasi Roman Catholic Church under by the Pope to. Pero pag sinabing Catholic Church, yun na yung kabuuan. Meron sa langit, meron sa ibaba ng lupa, sa Yung palang purgatorio. meaning ng RCC, Roman Catholic Church. Militant church. Pero bro, tandaan mo, hindi lang Roman kasi merong Coptic Catholic Church. Yes. Yung Coptic, hindi sila Roman. Correct. Coptic Under by the Catholic Pope Church yun. sila. Mga under by the Pope yan. Pag sinabing Catholic. Wait lang, kailangan. Ano, So hindi lahat Yan, Kel. Roman, hindi lahat Latin. Yung iba, tama. Armenian Catholic. So hindi sila tinatawag na Roman Catholic, Armenian. Armenian Catholic sila bro. Under So by hindi the sila Pope yan. Latin. So meron kaming meron kaming 5 rite. Yun ang i-research mo, hindi lang Latin rite. Okay. Uncle, dagdagan natin, no? Ang tamang term talaga pag tinawag mo kami, one holy Catholic and Apostolic Church. So yan, nagsisignify sa lahat ng rights yan. Yeah. Sa lahat ng rights. One holy Catholic and Apostolic Church. Apostolic yan. So, marami tayong bisita, oh. Si Kurosaki. Teka, bababa ako Papakit tayo. Uncle Boy, napagkamalan niya pala tong live, INC, kaya siya Hindi po kami Akala INC. niya INC tayo. Sinusuportahan lang namin yung mga INC po sa welga nila. Supportive kami. Asa na ba sila ngayon, Uncle? Ewan ko. Nasa ano na ata sila? Nasa Maynila na sila. Tinanggalan ba sila ng CR doon, Uncle? May nakita akong clip, binibit-bit ng mga pulis yung mga CR. Yun Ang na nga hirap eh. doon. Paano pag may mga babae pa doon? Ang bihira, pinapahirapan. Kasi manong nangawasin permit kasi. Ba't kasi hindi nangawa ng permit eh? Uncle, nung unang araw nila, wala silang permit. Kahapon, pangalawang araw nila, nagkaroon sila ng permit. Yung pangalawang araw nila na nagkaroon sila ng permit, doon pa lang sila nagkaroon ng portalet. Tapos ngayon lilipat sila, bit-bit nila yung portalet nila. Ayun pala yun, ito akong binibit-bit. Binibit-bit yung mga So, portalet nila. ano na yung naging nangyari? May naiayos na ba sila? May resulta na Hindi ko ba? alam, Wala pa Uncle. rin. Ayun, nag-squatter pa din, Uncle. Squatter pa Buti din. tayong Catholic, meron tayong tinatawag na shrine. Yung EDSA shrine. Eto sila wala. Binaboy nila yung banta yung ng mga bayani. Binaboy. Grabe nila. ka naman, binaboy. Binaboy nila. Ang kilisipin mo, wala silang portalet. Ginawa nilang si Baal Kasi- Peor yung mga rebulto doon na sasambahin tapos dudumig. By the way, Lucky, gusto mong pa magtanong bro Wala naman. Oo. But active ka pa rin sa MCGI bro? Nagsisimba-simba ka pa rin dyan? Hindi na ako nakakadalo. Oo, dumalo dyan tol. Kasi ganito bro, ganun na lang bro. Magdalawang isip ka na lang, wag ka na lang maging panatiko dyan kasi sa akin bro. Mala yan. Kaya nga marami nang umaalis dyan. Wala yan. Wala. Umalis ka, walang mangyayari. Wala. Hindi sa'yo magagalit yung Diyos kasi wala yan. Umalis ka na dyan, tapos wala. Parang wala lang. Parang umalis ka lang sa isang fraternity, ganun. Na secular. Kasi walang kinalaman yan sa iglesia na tinatag ni Kristo nung first century. Kung mapansin mo, si Soriano na nagsabi na hindi sila yung true church. Imitator sila ng true church. Kasi, nakasulat kasi sa Saan? Sa Bible? Biblia. Bro, maraming member Church of God, bro. Maraming Church of God. Pangalawa, hindi
hindi dati pa yung pangalan nyo, bago yan. Marami kayong pangalan. Meron pa nga iglesia ni YHWH, Yahshua Messiah. May ganun pa kayong pangalan dati, bro. Kasi nakikipag-agawan kayo ng pangalan kasi sa National Security and Exchange Commission, bawal may kapangalan doon pag magpa-register ka ng church. Kung talagang kayo yung tunay at nasa Biblia talaga kayo, dapat kung ano yung pangalan nyo, yun na yun. Eh, ba't nakokontrol pa kayo ng Hindi ano? naman kino-confirm na yun ang pangalan ng Diyos kasi nga nakasulat nga sa Biblia, ang pangalan nga ng Diyos ay Ama. Hindi naman yung ama, paano yung anak? Hindi yung pangalan nung Ama. Sige, ano pangalan? Yung Yahweh, alam mo ibig sabihin? Hindi yung Yahweh binulang nila yun eh. Inano lang nila. Alam mo yung meaning? Yung tetragrammaton, Kasi YHWH, alam mo? walang J. Tinatanong ko lang, wala namang K yung Yahweh, ano ka ba? Bro, basahin mo muna, wala naman letter K yun, bro. Yung Yahweh. Hindi, wala naman J kasi sa Yung Yahweh, walang J yung Yahweh, bro. Basahin mo muna, bro. Tingnan mo muna, walang J yan. Lucky, alam mo ba kung saan nanggaling si Soriano? Sa Haligi at Suhay, yun din ang dinadala dati ni Soriano nung lumabas siya. Unfortunately, hindi niya nabitbit yung Haligi at Suhay. Oo, Dahil na kay Perez na yun. Oo. Doon siya nanggaling. Ay, Perez So, lang yun. Doon ka na lang kumanib kay Perez. Eh, Perez ka na lang. Papalit siya ng pangalan. Mas So, hindi ka ano aware pa. doon sa history ng MCGI? Pangalawa, walang letter J Alam mo yung ba- Yahweh. As in, may sabi Hindi may kasi, letter Uncle, J yun. Kasi akala niya yata Uncle, ito lang yung Jehovah. Parang ano yan, derive yan into Jehovah. Pero yung Jehovah, ano lang yan, misunderstanding lang yan ng mga sulat ng Masoretic na rabbi na nakuha ng mga Catholic na scholar. Then, kinuha naman ng mga JW. Pero misunderstanding lang yan kasi yung mga rabbi, hindi naman nila intention na i-hybrid yung tetragrammaton. Ang gusto lang nila lagyan ng markings na imbis na tetragrammaton, tawaging Adonai. Ang nangyari, nakita ng mga ng mga Catholic na scholar. Ang ginawa nila, ito pala yung tamang pronunciation. Eh may markings doon ng Adonai. Pinagsama nila yung Adonai, pronunciation ng Adonai tsaka YHWH, naging Yehovah. Later on, naging Jehovah kasi nagkaroon ng J. Kasi yung Y tsaka J, nagpapalit yan eh. Di ba kaya gagaya ng Jesus or Yahshua? Oo. Di mo pa alam yan, di rin Ano yan, tinuro parang- ni Soriano yan. Yung alam ko na yan, di alam ni Jesus, Soriano yan. walang J yan. Oo. Ius yan, Ius. Sa Ius Greek yan, yan Ius. yung Jesus. Pronounced as Y, pero ano yan I-E. Diba? I-E-S. Yeah. Jesus, Yesu Christus. Hindi alam ni Soriano yan, bro. Yung sinasabi ko. Kasi nadaanan ko yung video niya nung tinuturo niya yung yung holy name or covenantal name na binigay ng ng mga ni Yahweh sa mga Israelita. Si Soriano mangmang diyan. Ang sabi niya, wag daw galawin, wag daw dagdagan. Kasi pag nagdagdag ako, lahat magdadagdag na. Pero yung totoo, hindi niya alam. Wala siyang alam, kaya quiet na lang siya. Correct. Hindi niya alam yan. Tama. Tignan mo naman yung mga yung mga scholar, tinatry nilang i-recover yung kung paano i-pronounce yung Yahweh, yung YHWH kasi Uncle, Oo. dinidecode. dati kasi napopronounce talaga nila yan. Yung mismong binigay ng Diyos kay Moises, may pronunciation talaga yan. Kaso nga lang, dahil nga naglalagay sila ng mga pens para hindi malabag yung mga utos, ang ginawa nila, imbis na i-pronounce nila yung pangalan, pinalitan ng Adonai hanggang kalaunan na wala na yung tamang pronunciation dahil hindi na nga nila pronounce sa takot nilang malabag yung ikalawang utos na wag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Takot sila. Kaya nangyari, naiwala na nila yung tamang pronunciation. Hindi na nila alam. Sinusubukan yan i-recover ng mga Kristiyano at si Soriano walang alam dyan sa bagay na yan.
Basta na lang lumitaw yung si Soriano, no? Lumitaw siya sa sa kalagitnaan ng mga matatalinong tao, ng mga nag-aaral talaga at nagmarunong at naghamon ng debate. 'Di ba? Siyempre, sino bang papansin sa kanya dito sa Pilipinas? Tingin mo nung time na si Soriano lumaki sa yung mga matatagal ng mga religious, sa Catholic, pumunta siya doon, maghamon siya doon, siya ipanganak. Kunyari, ipanganak si Soriano sa Council of Trent. O yan. O kaya Council of Constance. Tingin ko nabitay na yan doon. Di ba? Baka binikti na yan doon, sinunog yan. Kasi siya mapagmarunong siya. Diba? Tas sa level ng kaalaman, wala pa. Hilaw pa si Soriano, maingay lang. Swerte niya lang dito sa Pinas siya Tsaka laganap na yung Protestantism noon. No, hindi na talaga. Swerte niya, malas naman ang mga naniwala sa kanya. Malas ng mga naniwala sa kanya. Nabudol siya. Kasi sa level talaga ni Soriano, wala pa yan Level ng knowledge niya, maingay talaga siya para siyang artista. No? Pero yung level niya, pag makaharap ng mga may yan, siyempre, nakakarap niya, mga lang din niya. Tsaka marami nagtatanong kay Soriano, guys. Hindi na ine-ere yung mga nadadali. Ang ine-ere lang nila, yung mga lang, yung mga na magagandang sagot niya kuno. Pero marami na silang dinilit na scene yan. Maraming deleted scene dyan. Ito si Gon, no? Ano yung church mo, Gon? Sa Orthodox. Orthodox. Orthodox Yep. Eastern. Pero Eastern. Sige. Welcome, bro. Welcome sir. Anong jurisdiction ka, kapatid? Lang ako sa Orthodox Church Ito, meron din kaming kaibigan Orthodox dito, si Pinoy. Ito, si Piling Pinoy yun, nasa taas. I do follow the Catholic sacrament. Si Piling Pinoy, yan. Hindi ba? Orthodox. Anong jurisdiction ka? bro, nandito lang ako bro. Yung jurisdiction. What do Hindi, you mean? anong klaseng Orthodox ka? Ito kasi si Piling Pinoy, yung kaibigan namin dito, Greek Orthodox. Ako Orthodox. Ha? Ha? Nalilito. Pumupunta lang po ako sa Orthodox na church. Orthodox Church means tunay na church. Ganun ba? Yep. Sorry. Maguguluhan kami sa'yo. Pasensya na. Sorry, Angel Pinoy. Mali. Okay, sa Catholic ka? Christian. Hindi, Catholic ka ba? Yung nakagaya namin, Roman Catholic, ganon. Hindi. I don't think so. Ha? I don't think I follow that Roman Catholic. Okay, sige. Ayos yan. So, ibig sabihin, protestante ka. Like born again. No. I follow Jesus Christ. He died for my sins. He's the only way. There is no other way. Ikaw rin ba alam, Nice. boy? Medyo big lang yung sagot mo, bro, pero okay na yun sa akin. Yung letra, iniwala naman sa turo ng Catholic. Sige lang, kapatid. Okay lang. Okay lang. Parang familiar ka nga sa akin doon. Parang nakausap na kita dati. Oo. Let's be kind bro. Let's be kind. Ayan lang. Tama. Parang nakausap na kita dati. It's been a long time. That's why I wanted to come up, say hi. Okay. Parang ngayon lang kita nakita sa live or kasi bihira rin ako sa TikTok Pero it's good to see you. Pero masaya ako na dito, pumapasyal-pasyal ka pa rin. Opo. Pwede ba i-open tayo ng topic, guys? Anong gusto niyo pag-usapan? Yung maganda, boy, yung parang mga si Piling Pinoy, mysterious. may gusto siyang open kaninang i-discuss naputol ko lang kanina. Si Piling Pinoy. Oo nga binigay pala, siyang no? Bible. May binibigay siya kanina Bible verse pala. Ayun nga pala, Uncle. Terap ko lang kanina. Wala na tayo. Kaya nga, Oo nga, mag-discuss mag-aral tayo, brainstorming tayo. Here to learn.
Medyo pahinga Uncle, muna, may Uncle Boy, tanong sa, ako. sa Revoltology. Uncle, may tanong ako. Ano yan, Uncle? May tanong ako. Sige, Uncle. Sige, pasok. Kung yung God all-knowing, alam naman natin na all-knowing. Ito actually nasagot ko na to. Bakit kailangan magalit o mapuot ng Diyos o ni Kristo? O ng Trinity, Triune God? Yung ano naman, yung pagkagalit ni Ate Panoso Cristo, ano kasi yan, meron tinatawag na Deo Telemata. Yung tao, yung ano ng pagiging tao, kumpleto yun kay Jesus Christ, nagagalit, nalulungkot. Literal na nagagalit siya, literal na nalulungkot siya, gano'n. Nagugutom at nasasaktan. Yung sa Diyos Ama. Yung Triune God mismo, nung wala pa siya, may mga verse sa Bible yung na mga wrath of napo-quote God. siya, diba? Mm. Oo, yes. Ano yan ano siya sa justice. Nagpapakita siya ng justice, which is nagagalit siya sa mga masasama. Galit siya sa masama, ibig sabihin, hindi siya natutuwa sa paggawa ng immoral. Si Satanas yung natutuwa. Alam niya, yes, ibig sabihin, alam niya yung masama, kaya niya pinagbabawal yung masama. Tsaka Kaya yung siya ang galit pinapakita sa doon, masama. Uncle, yung galit na yan, no, ibig sabihin niya, Uncle, that is the law. Meron kang kaukulang punishment doon sa law, which is, wala ka pa, meron na siyang law. Ngayon yung sinasabing galit ang Diyos, sinasabi nila, no? Technically, yun yung art ng author, no? Ang tawag doon yung alam ko naman. yun yung art ng author na paano nito hanggang yung anthropomorphism. Anthropomorphic. So inihahalin tulad lang ng tao o ng author sa sarili niya na yung Diyos nagagalit, yung Diyos ganito. But technically, ibig sabihin may paglalagyan kayo dahil meron siyang batas na itinalaga. Yes. Tsaka dagdagan Kasi natin, mahirap Uncle, naman talaga i-describe yung God, limited lang yung language natin. Mahirap siya i-describe. So, sa limited language natin, at least kahit papaano, nakikilala natin siya. Bro, ano ba siya? Atheist po siya, bro. So, Atheist Wala. po ba? Nag-open lang ng paksa si Uncle Magic. Wala, si Uncle Magic nag-open ng topic, Uncle. Sabi Okay. niya. Akala ko atheist. At saka Magic, So, yung galit na yun, dala ng pagmamahal yun ng Diyos. No? Yes, Ng hindi pagmamahal. yun hiwalay sa pagmamahal niya. Oo, bunga yun ng pagmamahal. At saka Parang ano yan? walang iniwan niya sa atin, no? As a parents, no? Bakit tayo nagagalit sa mga anak natin? Kasi Dahil God sa is- pagmamahal natin, no? Ayaw natin sila mapasama, no? Kaya meron tayong galit, no? Pero hindi galit na, alam mo yun, na in bad terms, no? Kundi dahil sa pagmamahal. actually, Uncle, banal na pagtugon ang tawag diyan, yun yung kanyang yung holy response niya diyan, yung tumutukoy yung galit na yan, yung kanyang response tungkol sa kasalanan at saka kasamaan. Yun yung sinabi ni Uncle Boy Letra at saka yung sinabi ni Uncle Nash. Yun lang yun. Yun yung tugon niya. Alam niya na mangyayari at yun yung tugon niya. Yung kanyang galit na sinasabi, yun ay tumutukoy doon sa kanyang, kumbaga, response niya doon sa kasalanan at saka doon sa kasamaan. Hindi ibig sabihin na anticipated niya na o hindi siya dapat magalit, kundi yun yung response niya doon sa kasalanan at saka sa Yun lang, plain and simple. Para yung iba, baka sabihin kasi ng iba. Actually, yung mga yung mga MCGI, pagka inintindi nila yan, tol, na parang parang nagbabasa sila ng comics. Lumalabas kasi, Uncle, hindi alam ng Diyos yung gagawin mo. Nasusurpresa yung Diyos Oo, diba? ganon. Nasusurpresa si God. Ay, ba't mo ginawa yan? Ang loko Ay, mga Uncle, meron din akong Oo. surprise sa inyo. Meron tayong bisita rito, isang sister, si Chamili. Sino siya? Ito heart logo, si Chamili. Si Chama. Welcome po, Di-heart Chama. yan. Ano pong Trip yan religion?
Nagaya tuloy ako kay Magic, kaya nanap kagad eh. Alam mo ginagawa mo. Ako naman, Disney lang yun Di, sa akin. pero Kasi iyan na natin, comics. tanungin muna natin guys ha, tanungin muna natin. Cham, ano pong religion natin? Nabigyan ka na po ba ng Bible na Duway Rhymes? Yung luma po, yung luma, meron po ba kayo? Nabigyan na po ba kayo? Paki-unmute po ng mic po. Uncle, hindi ko kilala yan. Grabe naman kaya Uncle Matt. Tinatanong ko lang kung nabigyan na siya ng Bible na Duway. Ba't nyo inap eh? Ganyan. Nako, kailangan ba? Kilala na yung mga Uncle Magic? Kailangan yan. Ako nagtatanong lang kung nabigyan na ng Duway Ikaw ba, Rhymes. Uncle Pes, alam mo na ba yung alamat ng Duway Rhymes? Gusto mo, kwentuhan ko ta. Sige nga. Alam ko yung Duway Rhymes. Alam ko yan, parang lugar yan eh. Yung Duway. Lugar yan sa, I think Germany ba? Trivia. Yung lugar yan. Sige, Ako naman magbibigay ng Bible. Ito si Prof. Manny. Kasi pa man maraming Bible yan. Ito si Prof. Manny. Iba rin ito si Prof. Manny. Pag may magagandang chicks din eh, present din ang aking prof. May Bible sila. Yun yung Latina Vulgata, rare, no? Yun, no? Mahirap maghanap Ayan, no? niyan. Latin Vulgate. Natin Bullgate Actually, meron akong Duway Rhymes eh. Binili ko yung merong kaso ngayon kay Uncle Elisha. Binabasa niya kasi natuwa siya. Maganda yung Duway Rhymes. Merong hidak commentary. Maganda yun. Andun doon yung mga pinagsama-samang komentaryo ng magagaling na na Catholic theologian, Uncle, mga doctors. Meron din akong ganyan, kaso PDF lang, Uncle Nas. PDF Kaya ba? hindi ko pa pwede ibigay eh. Kaya hindi ko pa pwede ipamigay. Hindi, pwede naman tayo maghingi eh. Yung Hidok ba luma. yun? Hidak. Hidak. Ang tanong dyan, pagbibigyan ba tayo? Kasi ano lang yan eh. Musot ka ng miniskirt. Musot ka miniskirt para mabigyan. Magsusot pa ako ng miniskirt? Ganun ba? Oo. Pero kaibigan natin yan. Mahal natin yan eh. Ayan. Maganda tayo. Sana ba yan? Pero yun nga, Uncle, dun sa emosyon ng Diyos, pagka naawa ko sa mga iba, MCGI, yan, palasak sila dyan sablay sila dyan Pag may nababasa sila dyan, mga anthropomorphics, parang nagbabasa sila ng comics. Oo. Parang character sa comics yung God May hindi alam ang Diyos. Sabi naman. may hindi alam ang Diyos. Sabi, Grabe, no? pag hindi alam ng Diyos, ano yun? Ano yung hindi alam? Kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, hinanap niya pa. Sabi. Parang di ba? Halimbawa, talaga yan, mga- yung sabi ko, nagagalit yung Diyos. So, sasabihin natin, nasasaktan din ba ang Diyos? Parang nagugulat or meron siyang nakadepende parang nakadepende yung gagawin mo sa May susunod emotion na emotion niya. May emotion siya. Ganon. May emotion ang God pero hindi in a sense ng kagaya sa tao na pabago-bago. Kaya yung isa sinabi lang, niya sa Hosea eh. Tama. Hosea, Sa ba? Hosea. Hosea, tama. Hosea. Kumbaga, kung ano yung pagmamahal niya, yun din yung galit niya. Yun na lahat, walang 50-50. May 20% na galit. Nakasentro. Oo. Nakasentro siya. Ganun siya. Kasi wala no? kasing time doon, Uncle eh. Walang time, Yung pagmamahal niya, yun na rin yung space, galit niya. Yun yung pagiging simple ng Diyos, no? Yun sa divine simplicity. Kaya, tapos, Correct. natatawa pa ako dito. Kasi nagpalusot sila. Sabi ko, sige, wala, may puwet pala yung Diyos nyo, walang tuhod. Sabi niya, ano naman yan, spiritual na puwet. Spiritual. Sabi ko, so isa siyang espiritu Grabe na naman yung compose. Caldero theology na yan, Uncle Boy. Uncle, spiritual, Uncle na puwet. Nakausap ko yan, Uncle. Caldero, pambira. Uncle, may bisita tayo, Uncle. Si Undead. Ayun, Mabalit. Ang bihira yan Sabi ko, so compose siya ng espiritu pero may body parts na espiritu. Parang may ano siya, may mga parts ba? May
Ang weird eh. So, ano itsura niya? Espiritu na may puwet na spiritual. Tapos walang tuhod. Hindi ko... Pangil. May pangil, may kaliskis, may sinapupunan. Yung sa sinapupunan lang, napakalaking sablay. So welcome kasi, sa ating Angel, Ayan, welcome sa ayan. ating 40 live viewers. Oops, naging 37. Welcome po sa mga bagong pasok na, sa mga gustong pumasok magtanong, pwede po kayo magtanong dito sa taas. Welcome po kay Brother Louie Auzal. Brother Louie, ano pong religion natin? Catholic po, brother. Ay, Catholic to, lala ko to. Sige. Okay po. Sige po. Brother Louie, pasensya nyo na po ako ha. Ay, ibababa lang po namin kayo muna po. Enjoy po. Uncle. Salamat po. Magpapaket Salamat tayo po. ng ano. Magpapaket tayo ng bida-bida. God bless po sa inyo. God God bless. bless po. Papakit tayo ng Protestant kasi kailangan natin ng Protestant. Ito si Joaquin. God bless po. Bye-bye. Ay, sige. Bro. Sige, God bless, Uncle. Uncle Gon, salamat sa pagpasyal ulit, ha. Ito si mabait Joaquin, yan. no? Mabait yan si Uncle Gon, guys. Okay yan. Oo. Yun. Lahat mabait eh. Magnanakaw nga. Halimbawa, pag napatay yan, sabihin ng mga kamag-anak, pag in-interview, o kaya kaibigan, mabait naman yan eh. Ganon. Oh. Biktima pa, Uncle, biktima. Magnanakaw lang yan, pero biktima Hindi, siya. snatcher, hold-upper yan, di ba? Napatay. In-interview yung kamag-anak, kaibigan, sasabihin, mabait naman po yan. Ganon. Lahat mabait. Oh. Ito si Joaquin, ang tagal mag-ano eh. Joaquin, ano ba? Tagal mo mag-loading. Tagal mag-loading, Uncle. Sige lang. Ay, hintayin magandang natin. hapon. Magandang hapon Ayan na, na, ayan na, Brother ayan na. Joaquin. Ayan. Ito si Packet. Lucy. Si Lucy, welcome po, Sister Lucy. It's yours, Peanuts. Ayan o. Ba't ganyan pangalan nyo? Nasa work ako mga bro. Sige lang, okay lang, Uncle. So itong space na to guys, pasensya na ha. Magpapakita tayo ng Protestant dito ha. Sa mga kapatid natin Katoliko, pagpasensya nyo na po. Mandirigma oh. Pasokin natin. Welcome sa 40,000 live viewers. Ayan, maraming salamat po sa pagtatap-tap. Ayan, no? So ang topic natin dito, hindi kami bobo. Ayan, no? Nakikiisa kami sa rally. Pero nakaraan pa yung rally. Pinagninilay-nilayan namin yung nakaraan na rally. No? Nasa iba yung video, Uncle? Baka sali, babigla tayo dito. Oo, yung sinabi nila. No? Hindi kami bobo. Trademark yun eh. Sa laptop ko. Trademark Sa nila laptop yun. ko eh. Ituwes may kasalanan na kaya nakita Hindi namin. naman talaga sila bobo. Mataling, hindi sila bobo. Ano sila, wala lang silang puso. Then, alam mo ba yan, Pinoy? Dati sumigaw sila niyan. Nag-rally din sila. Noong January. Hindi January, bobo. Uncle, Hindi bobo. hindi kami bobo, sabi nila doon sa rally nila. Yung sa may ano to? Fort Santiago ba yun? Hindi, sa Luneta Sa Maynila. yata yun. Di ba Luneta yun? Luneta ba yun? Oo. Luneta. Tinabayan. Hindi, Parang sinakop nila yung Ross Boulevard, tapos nasa... Tinapatan nila yung nasa Uncle. Luneta sila eh. Pagkatapos ng prosesyon ng Black Nazarene, tinapatan nila ng ganun, no? Takbuhan na sila. Hindi naman nila natapatan, Uncle, kasi yung Black Nazarene natin, 8 million yung capacity nun eh. Yung buong Saan Maynila. nila ba yun? Ang sinabi Isang milyon lang ata tinapatan. sa Sinabayan ba nila? Dahil sinabi tinapatan, sinabayan nila yung piyesta ng Nazareno. Oo, ng hype sila. Ano naman, yan, di papahuli lagi. May Photoshop eh. Pwede mo i-Photoshop yan. Alam ko yan. Tapos ang sigaw nila, hindi kami bobo. Ayun. Sabi na lang ang traffic para sa mga tao, punta trabaho, punta ospital, magpagamot. Ambulansya hindi nakadaan. Oh, grabe. Kasalanan nila yan, no? Konsensya nila yan. Kasi may makonsensya ba? May Ang konsensya masakit, pa kaya? Uncle, ang masakit, Uncle, binaboy nila yung EDSA nung nakaraang araw kahapon. Sipin mo, ang bantot, Uncle.
Tapos doon Nagpunta sila ka ba doon? natulog. Oo, Saan sila dito lang kami sa... doon? Wala sila palang portalet pala nun ano. Oo, anong linggo. Wala silang portalet. Kaya hindi ka makakain sa Jollibee, ang babantat eh. Oo. Ay, Sa dami ba naman, isipin mo 10,000 o sabihin mo ng 7,000 kadami yung tao. Ilan lang ang kayang i-occupy ng Jollibee? 200 maximum. Ba't kailangan nilang harangin yung mga ambulansya? Bakit kaya? Hindi ko magets yun eh. Anong mangyari po? Hinarang ni... Ito, ang kakapal ng mukha nga nila, hinarang nila yung bus mismo sa gitna ng EDSA. Alam mo yun, hindi nila pinaralel. Kinross nila yung EDSA. Kaya EDSA, nga eh, ano MRT. yun? Hindi ko magets yun. Pwede naman magwelga ng hindi nakakaabala. Tama. Anong kinalaman ng mga ambulansya diyan na may dalang may mga dalang pasyente sa pinaglalaban nila? Ano galit Agaw sila doon? buhay. O agaw buhay yun? Bira yun. Wala eh. Sa akin doon ako napikon eh. Okay lang yung magwelga pero huwag kayong mamerwisyo, 'di ba? Na lalo especially ganyan, ano yan, buhay yan, 'di ba? Oo, bombero. Yan kaya nga hindi nila alam kung bakit merong siren na tinatawag. Yung mga bombero hindi mo po pwedeng harangin yan. Oo. Nakakaawa Ambulansya, naman. bombero. Hindi Ganun. dapat hinaharang yan. Di ba bro, last time Ewan ko ba? nag-discuss tayo bro regarding sa international status ng mga grupo na katulad yan. Na sila ay nakatag as national security level na threat. Red flag. Totoo. Sila. And may mga cults kasi, may mga kulto din. I don't want to mention the names ng mga cults. Pero there are many cults na under sa scope ng mga law sa US na. Diba yung Patriot Act, tapos sa mga anti-terrorist na bill. May mga grupo actually, na nandyan sila sa Actually, malapit actually, sila na yung ano sila, ginawa bro? ng INC na yan, pwedeng pumasok sa sa economic sabotage. Terrorism yan. Oo. Isipin mo, hindi mo pagkatrabahuin yung mga tao. Oo. Ganun yan bro, ganun yan. Economic sabotage. Economic sabotage Matalino bro, yan. matalino ang mga intelligence Angel agencies Boy, sa mga bansa. may ano ka? May ano ka? Wala na ito. Ano? Flare? May flare ka? Ay, parang wala tol. Check ko Check mo nga. Kasi kanina ko pa ito kinakalikot. Ang hirap na mag-ano-ano dito. Parang games na to na Candy Crush eh. Ang daming pinipindot eh. Oo, parang Candy Crush yun. Hindi ko na alam ano pipindutin ko dito eh. Sa totoo lang eh. Ito yata oh. Sige, gamitin mo na. Seiji, anong religion natin, brother Seiji? Catholic ako, bro. Catholic. Wala pa. INC 33 AD, bro. Yun o, INC 33 AD. Nice. Sige, magpakiat lang tayo ng iba. Hindi ko wala yata akong Guys, sa mga nandiyan dyan, mga kaibigan nating mga Katoliko na sumusuporta sa live, pa-share po ng ating live tsaka pa-repost. Meron doon sa napanood ko yung video, walang hinarang nila yung motorista, dadaan lang kasi syempre papasok sa Oo. trabaho. Binantaan pa. Kinuha yung susi, tapos binantaan pa. Kapal talaga ng mukha na itong mga ayos yun. Ang Tibay. titigas nga. Mga uncle, anong comment niyo doon sa SSDX ngayon? Perwisyo sila na parang silang naging peste. Peste nga, Oo. salot. Reset. Salot ang tingin ko sa nila, mga salot. Wala naman sa atin yung magwelga sila, di magwelga. So yung mga ganyang galaw kasi hindi maganda. Tipin mo kung tayo nasa sitwasyon na yon, mamamatay yung mahal mo sa buhay, di nag-aagaw buhay. Ala na, natuluyan na kasi nakabara kayo doon. Di, parang pag nag-INC ka, yung ugali mo nagiging demonyo talaga. Ikaw pa masama, dadaan ka lang doon, ikaw pa masama. Sila lang ba nagbayad ng buwis para harangan nila yung kalsada? May nag-post Diba? nga uncle Di na may nag-post nga uncle na doktor na cancel yung clinic eh. Ako. Tain. Dahil diyan. Uncle, yung ginagawa nila, public disturbance yun.
Public disturbance yan eh. Oh. National disturbance, bro. Hindi pa Grabe. national yun. Ano Oh. bang ano ba kasi ano ba yan? Parang ganito, parang parang terrorist time dating yan. Sige, ayaw nyo kami Terrorist sundin. talaga yan. Terrorism Magugulo kami, talaga yan. parang ganon. Kasi ano yan, Uncle eh. Oo. Uncle Boy, sedition na yan eh. Will Oo, lead parang- to sedition. Ayun na nga, kasi ayaw nyo kami sundin, manggulo kami, parang ganon eh. Oo. Manggugulo kami ng mga tao. Kasi literal na nagugulo talaga yung mga tao, na abala. Oh, Lalo isipin mo, especially mga ambulansya. dadaan ka lang, sasabihan ka pa na gano'n, papatayin ka, isipin mo, Oo. titreat ka. Kalibasa kasi ano nila dun eh. Siyempre, rambulan yan dun eh. Di dami niyang suntok lahat, abutin mo ng mga kamembro niyan dun. Di ba? Talaga itong mga to eh. Mga peste talaga itong mga to eh. Dapat ginagawa niya ng ano, yung yung repellent, yung ano, anti-INC na ano, na spray. Oo, mong insekto, bro. Siyempre, hindi ka na... Tinitirgas yan eh. Tapos, Kung ako, Uncle, ano piling eh, bayani pa, pambira. malabanan ang tatawagin ko dyan, Uncle, pag hindi nag-uwian yan. Grabe, no? Oh. Pati yung polis, ginagawa lang yung trabaho. Alang nga naman walang polis dyan. Ano ba, polis siya, di ba? Sino magka-crowd control dyan pa nagkagulo dyan, nagka-riot? Buti nga, nandyan yung polis eh. Ano yung pa, babrasuhin pa yung mga polis, kawawa naman, no? Naglaban yan. May pamilya pa yung mga pulis.